uh, sinisiris. Salamat po sa Panginoon at nawa ang mga napag-aralan po natin ay tunay po na magamit po natin sa ating pong buhay mananampalataya po sa ating pong mga araw-araw po na pamumuhay. Bilang pasimula po, tayo po ay umawit po dito po sa page 136. Tulad ni Jesus, ibig kong sundin. Tulad ni Jesus, ibig kong sundin. Mababang loob, higit sa hingin. Higit ang sika sa mga gawain at sa paglaan sa kanyang ibigin. Puso'y puno, ako'y iyo lamang. Puso'y puno at iyong tirahan. Dali sa iyo aking kahilingan. Ako'y bukas at tulog. Tulad ni Jesus iyang dalangin. Higit ang lakas, Diyos ay bahin. Higit ang sikap, Ebanghelyo'y dalhin. Taglay ang lakas, saan man suguin. Puso'y puno, ako'y iyo lamang. Puso'y puno, at iyong tirahan. Dali sa iyo, aking kahilingan. Ako'y bukas at tulog. Tulad ni Jesus, pagbuhay at ang pag-ibig sa kapwa'y alay. Pagtangging wagas sa inang buhay. Sa Galileya'y kaniyang tinatag. Puso'y puno, ako'y iyo lamang. Puso'y puno, at iyong tirahan. Dali sa iyo, aking kahilingan. Ako'y bukas at tulog. Maraming salamat po sa ating pong inawit. Salamat po sa Panginoon. Marahil po ay isunod po natin ito pong page 152. Pastor kang aming patnugot. Pastor kang aming patnugot, pag-iingat mo'y lubos. Ikaw nga ang nagtutulog ng tahanang malubos. Mapagpala namin Jesus, nasa talay tubos. Mapagpala namin Jesus, nasa talay aming alagaan sapagkat iyong tunay kaya't sa pinagaan kung maligaw. Mapagpala namin Jesus, hindi ang aming buo.
Mapagpala natin Jesus, ang aming Diyos. Ang pangako ay pala kahit masalang luha. Ikaw sa aming maawa, iligtas sa dalita. Mapagpala namin Jesus, inakit ang may lunos. Mapagpala namin Jesus, inakit ang may ng baging mga tuntuhan, banal mong kalooban. Ang biyaya ay pagkamtan sa nangangailangan. Mapagpala namin Jesus, lubos ang pag-ibig. Mapagpala natin Jesus, lubusin ang pag-ibig. Salamat po sa Panginoon muli sa ating pong inawit. At ngayon po tayo po ay magpapasimula po sa ating pong opening prayer po. At hilingin po natin kay Brother Wilson po ang ating pong opening prayer po. Ay po ay nangyayari na ang aming Diyos ang magandang po pagkataon na ang pinagsasabi kami po ay pag-aral sa mga salita ang namin na po ang magagamit alam po ng alam po ang pagkakahan ito ang Maraming salamat po sa ating pong kapatid. At ngayon po ay ihanda na po natin ang ating pong puso't isipan po, maging ang ating pong mga Biblia po para po sa ating pong pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At ibinibigay ko na po sa ating pong tagapagturo po sa gabi po na ito kay Brother Norman Santos po. Sige po, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Tunay po na ang gabi pong ito ay pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Isang biyaya po sapagkat bagamat tayo po ay magkakahiwalay po physically, ay tayo po ay pinagbuklod ng Panginoon sa pamamagitan po ng online. At muli, bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos, ay tayo po muli ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli ka po naming pinupuri o Diyos at pinasasalamatan po sa napakabiyayang oras po na pinagkalob niyo po sa amin po ngayon. Tunay po na kayo po ay kumikilos po sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Tunay po na aming pong nakikita po at aming pong nadarama ang pag-ibig niyo po sa amin, sa araw-araw, sa proteksyon, sa patnubay niyo po. At patuloy po sa oras po nito ay amin pong hiniling na pangunahan niyo po kami
bigyan niyo po kami ng karunungan po na nagmumula po sa inyo. Ingatan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Maging sa internet connection ay sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwala na wala pong maging hadlang upang marating po ng malinaw ang inyong pong mga salita. At patuloy ang dalangin po namin ng mga kapatid na may mga karamdaman sa oras po na ito. At ingatan niyo po kami at patuloy nawa bigyan niyo po kami ng katahimikan po habang kami po ay nag-aaral po ng inyong pong mga salita. Sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwalang oras po na ito. At ito mong lahat ay aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng inyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po ay isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. At sa gabi pong ito ay pansamantala nga po na di po tayo makakasunod po sa panibagong series po na ating pong pag-aaralan po na patuloy na tinatalakay po ng ating pong kapatid. Ay pansamantala din po na tayo po ay magkakaroon po ng maikling pag-aaral po. At ang ating pong pag-aaral po ngayon ay masusumpungan po natin dito po sa aklat po ng Juan, Book of John, chapter 17, verses, marahil basahin ko po yung sa verses 20 to 23. John chapter 17, verses 20 hanggang 23. At ganito po ang ating pong mababasa. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Verse 23, ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong iniibig, na gaya ko na inibig mo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. At sa ating pong binasa po sa gabi pong ito na pagbubulayan po natin, isang napakahalaga at punong-puno ng kagalakan na ating pong nabasa at narinig po ang mga talata pong ito. Sapagkat tunay ng ating Panginoong Hesus ay kasama po tayo sa kanyang panalangin sa panahon po na ito. Ang John chapter 17 po ay patungkol po sa panalangin po ng ating pong Panginoong Hesus, kung saan po ay nilook forward po ang bagay kung saan ay gaganapin po o tutuparin po ang nais po ng Panginoon, no? At dito po makikita po natin dumating po na ang oras. Bago po ito pong panalangin po na ito ay pagkatapos po nabigyan po niya ng tagubilin na mga instructions po ang kanya po mga alagad. At dito nga po ay makikita po natin ang Panginoon, ang ating pong Panginoong Hesus, siya po ay dumadalangin para sa kanya pong buhay dito po sa kanya pong daranasan po na kahirapan hanggang sa kamatayan po doon sa krus. At nais ko po na bigyan po natin ng diin ito pong verse 20
At kung atin pong mapapansin sa English po, sinabi po niya dito is, neither pray I for thee alone, but for them also which shall believe on me. Shall. Gusto kong bigyan po ng ano po yung salita po na shall. Ang shall po or will ay tumutukoy sa future. Una po, dumalangin po ang Panginoon sa kanyang sarili, no, para dumalangin po siya sa ating Ama, sa kanyang Ama. Tapos dinalangin din po niya, pinanalangin din po ang kanya pong mga alagad, ang kanyang mga disipulo. At nais ko pong bigyan ng pagbubulay itong sa verse 20. At sa mga susunod pa po na magtitiwala po sa ating Panginoong Hesus. At kasama po tayo doon na nagtiwala at sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya isang kagalakan po na noon pa man, no, yung panalangin po ng ating Panginoong Hesus ay panalangin din para, no, hindi lamang po sa kanya po mga alagad, pati sa lahat po ng sasampalataya po sa kanya. At tayo po na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, isang kagalakan po na marinig po at makita dito po sa ating pong binasa, na isang kagalakan sa ating puso na tayo po ay pinanalangin po ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat dito po sa verse 20, kung atin pong makikita, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, hindi lamang po ang kanyang mga alagad, hindi lamang po lahat ng mga nagtiwala po sa kanya ng mga panahon siya po ay naglilingkod po, nangangaral ng salita po ng Diyos. Kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa mga future generation at kasama po tayo doon. At dahil sa bagay po na ito, nakita po natin na ang Panginoong Hesus tunay na siya'y nagmamalasakit sa atin. Kaya siya namatay para sa ating mga kasalanan. At sa ating pananampalataya sa Kanya, pinagkakalob niya ang buhay na walang hanggan. Nagkakaroon tayo ng katiyakan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangalawa, nais ko din pong bigyan din pong pansin dito ang isang salita na bibigyan po natin ng pagbubulay din. Ito pong salitang unity o pagkakaisa. Dito po sa verse 21, ganito pong ating pong mababasa. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Nais ko pong bigyan ng pagbubulay, ito pong pagkakaisa sa pangangaral ng Ebanghelyo. Unity in witnessing. Sa pamamagitan natin, no, sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu, tayong mga sumampalataya kay Jesus ay gagamitin din. Katulad ng mga naunang mga alagad, naunang mga Kristiyano na ginamit, no, ng Panginoon sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Isang paanyaya sa atin, isang bagay na dapat bigyan natin ng pansin. Sapagkat matapos na tayo tumanggap ng kaligtasan, matapos na nagkaroon tayo ng katiyakan dahil sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ganun din ang nais ng ating Panginoong Hesus na may mga tao pa, no, sa mga unbelievers, sa mga tao pang wala pang pagkakakilala kay Jesus, na maging instrumento tayo. Kaya nga ang bawat mananampalataya, sabi ng ating napag-aralan dati, no, we are set apart, no, ibinukod. Tayo ibinukod, iniwalay para sa natatanging gawain ng Panginoon. At bahagi nung gawain ng Panginoon ang pangangaral ng kanyang salita.
ang mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, ang ebanghelyo na ating ipangangaral at ipinangaral ng mga unang Kristiyano, ang siyang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. At ito po ang nais po ng Panginoon po sa atin, na tayo magkaisa sa ganitong gawain ng Panginoon. Magkaisa ang ating pag-iisip, magkaisa tayo sa bagay na nais ng Diyos para sa atin. Una, magkaisa sa pangangaral ng mabuting balita. Sa pag-abot sa mga kaluluwang wala pang relasyon sa Diyos. At bilang mananampalataya at kasama sa mga ipinanalangin ng Diyos, ang iglesia, tayo, mga kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo. Ito'y naging laman din ng panalangin ng Panginoong Hesus sa atin. Sa ating maliit na kapulungan, itong dapat makita din sa atin. Tayo ay nakikiisa sa gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sapagkat ito'y tunay na nakakalugod sa Diyos. Sapagkat nakita natin dito sa ating binasa, itong nais ng Panginoon sa atin. Nais ko rin bigyan ng diin dito sa ating pinag-aaralan, bukod dun sa unity in witnessing, nais din ng ating Panginoon na tayo ay magkaisa. Magkaisa sa pamumuhay bilang Kristiyano na pinananatili at pinamumuhay ang pagkakaroon ng or paglago ng ating Christian character. Dito sa, kung atin ding babasahin itong verse 22, verse 21 hanggang 22, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ito yung tayo ay gagamiting instrumento ng Panginoon upang ang iba, ang hindi mananampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ay sila rin, no, ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Napakahalaga din na ating din makita sa mga talatang ito na sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, makita ang paglago at makita itong Christian character sa atin. Gaya ng ating mga naunang mga pag-aaral, no? Alam ko dun sa aklat ng Ephesians, atin din tinalakay yung ganitong bagay na makita sa atin, no? Makita si Kristo sa ating pamumuhay, makita ng mga unbelievers na si Kristo ang nagbubuhay sa atin. Hindi yung tayo, hindi yung ating old nature. Sapagkat minsan sa ating buhay, tayo ay nagdesisyon, no, natanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon ang maghahari sa buhay natin bilang tagapagligtas natin. May pagkakaisa sa pagmamahal sa Panginoon. No? Yung pag-ibig, ito yung bunga ng Espiritu Santo na naan sa atin. Nung tanggapin natin si Jesus sa ating puso, nanahan ng banal na Espiritu.
At nais ng Panginoon tayo ay magbunga. At ang bunga ng Espiritu Santo dun sa Galatians 5:22 ay ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig. Tayo'y magkaisa sa ating pag-ibig sa Kanya ding mga gawain. Hindi lang ang umiibig lang ang iilan sa mga gawain ng Panginoon. Sapagkat tayo na bilang mga mananampalataya, kaya nga dun sa pinag-aaralan din natin, no, nababalikan ko yung mga napag-aaralan natin sa Book of Ephesians. We are set apart. We are sanctified, we are set apart. Tayo ibinukod, iniwalay, no, para sa natatanging gawain ng Panginoon. Hindi lang iilan ang nagmamalasakit. Kaya nga, napakahalagang pagbulayan natin. Dapat tayo ay nagkakaisa maging sa ating sa mga gawain ng Panginoon. Hindi lang iisa o iilan ang umiibig at nagmamalasakit sa mga gawain ng Panginoon. Bilang isang iglesia, ito ang nais ng Panginoon sa atin. Sapagkat unang-una, tayo ay nanahan ng Espiritu Santo sa ating lahat ng mga mananampalataya. At ang katotohanan na ito ang nagbibigay sa atin ng pagbubulay din na nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Doon nga sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, we have the mind of Christ. Tinatanggap natin ang mga bagay na espiritual sa patnubay ng banal na espiritu. At yun yung hindi maunawaan ng mga unbelievers. Tayo na pinanahanan ng Espiritu Santo ay may ganitong pribilehiyo na maunawaan, no, ang kalooban ng Diyos. Na pagkikilala natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang mga bagay ng espiritual ay sinisiyasat ng ayon sa Espiritu. Isang bagay ito na maaari nating pagbulayan bilang isang iglesia. Na ang mga bagay ng espiritual, ang gawain ng Panginoon, katulad ng naging panalangin ng ating Panginoong Hesus, makita sa atin ang mga bagay na ito. Tayo ay nagkakaisa. Nagkakaisa, no, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nagkakaisa sa pag-ibig sa Diyos, sa pagmamahal sa Kanyang gawain, sapagkat ganun din naman ang ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang naging ehemplo, halimbawa ng pagmamahal niya sa Diyos, sa pagsunod sa gawain ng Diyos, ng Kanyang Ama. Hindi siya naging makasarili. Mababasa po natin yan sa Roma chapter 15. Kung di po ako nagkakamali, dito sa Roma chapter 15. Verse 3. Dito po sa Roma chapter 15 verse 3, ganito pong ating pong mababasa, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga nagsisialipusta sa iyo ay nangahulog sa akin. Ibig sabihin, hindi po niya binigyang lugod ng kanyang sarili. Bagamat siya'y Diyos, hindi niya tinignan yung ganong katayuan niya.
na sa ating mga mananampalataya bilang kabahagi ng iglesia, hindi yung ating sarili ang dapat nating tignan. Katulad ng mga ilustrasyon lagi po ng mga kapatid, ang isang tingting lang ay na mag-isa lang ay hindi makakawalis dun sa mga dumi na nililinis. Kinakailangan ng pagkakaisa ng mas marami pang mga walis. Ang ibig ko pong sabihin ay dito po ay makikita natin na ang ating Panginoong Hesus ay hindi niya tinignan po ang kanyang sarili. Sumunod po siya sa nais po na ipagawa ng Diyos. Hindi niya sinikap na masatisfy yung sarili niya, mga kagustuhan niya. At ito yung nakikita din natin, napakagandang halimbawa din sa mga ginagamit ng Panginoon sa ating mga kapatid. Nakikita natin kung paano na hindi ang sarili ang iniisip nila, kundi ang kapakanan ng buong iglesia. Nawa sa ating ganitong pagbubulay, makita natin na tayo'y katulad nga dun sa Galatians po tayo, yung hindi tayo tingnan po natin dito sa Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. Yung at verse 10. Sapagkat ako bagay naghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ako bukod dito, mayroon pa pong isang verse na hindi pinagsisikapan sa sarili, hindi nagiging makasarili. Katulad na naging halimbawa ng ating Panginoong Hesus, hindi niya binigyan lugod ang kanyang sarili. Kung tutuusin, titingnan natin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus, isang Diyos na kinalimutan ang bagay na yon, alang-alang sa atin. Alang-alang sa pagsunod. At nais ko din bigyan ng pagbubulay kasama sa unity in witnessing, unity in Christian character. Katulad ng panalangin ng ating Panginoong Hesus dito sa verse 23. Dito po sa verse 23. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na iniibig mo. Ito po ay kadugtong po ng ating pong ikalawang puntos, unity in God's love. May pagkakaisa sa pag-ibig. Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay umibig sa atin. Inibig tayo ng Diyos kahit nung tayo makasalanan pa. Binigay niya si Jesus, ang kanyang kaisa-isang anak, upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Isang dakilang halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa atin, yung pag-ibig. Dakilang pag-ibig, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Nawa dito sa ating pagbubulay, unang-una nakita po natin na kahit noon pa man
no? Makikita natin na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay naging bahagi tayo sa kanyang panalangin. At nais ng ating Panginoon sa pagsama sa kanyang panalangin na tayo ay magkaisa. Magkaisa sa pag-witness, sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Lumago ang Christian character sa atin, ang pag-ibig, ang Christ-likeness, na hindi na tayo ang nakikita, kundi si Kristo na ang nakikita sa ating buhay. Sapagkat sa ganitong paraan, tayo ay nakikibahagi sa panalangin ng ating Panginoong Hesus na maakay ang iba na sumampalataya sa Kanya. At magkaroon ng pagkakaisa sa pag-ibig ng Diyos. At nawa dito sa ating maikling pagbubulay, ating siyasatin po ang ating pong mga sarili. At makita po natin ang bagay nito sa ating pong iglesia. Sapagkat tunay, nasa atin ang kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay magkaisa sa pag-iisip, magkaisa maging sa mga gawain ng Panginoon. Napakahalaga nitong atin pong napag-aralan sa gabi pong ito. Sapagkat tunay na sa ating iglesia ay nakikita natin ang kalooban ng Panginoon at ang nais ng Panginoon sa ating iglesia. Yun lamang po pansamantala sa ating pong pag-aaral at tayo po ay muling manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat po sa pagkakataon pong ito na minsan pa ay ipinakita niyo po sa amin mula po sa inyo pong mga salita ang inyo pong nais at kalooban po bilang mga mananampalataya, bilang mga makasalanan na sumampalataya sa inyo pong bugtong na anak. At tunay po na nakita din po namin ang malasakit din po, pagmamahal, pag-ibig po ng aming pong Panginoong Hesus. Una po sa kanya pong pagkakaloob ng kanyang buhay para po sa aming pong mga kasalanan. Na dapat kami ang mapako dun sa krus, tumanggap po ng ganong kaparusahan. Ngunit ang aming Panginoong Hesus, inako po niya ang aming po mga kasalanan. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat tunay na nasumpungan po namin ang inyong habag, ang inyong pong pag-ibig, maging ang kaligtasan po at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya po namin sa inyong pong bugtong na anak. Maraming salamat po, Ama, sa mga katotohanan din po na amin pong nakita po sa pagbubulay po ng ipong mga salita. Nais niyo po sa aming mga mananampalataya, sa inyo pong iglesia, na makita po ang pagkakaisa
pagkakaisa sa mga bagay po ng inyo pong kalooban sa bawat isa po sa amin, sa inyo pong iglesia. Na makita po ang bawat isa na nakikiisa sa mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan upang maakay po ang mga hindi mananampalataya na sumampalataya sa aming Panginoong Hesus. Patuloy na magkaroon ng pagkakaisa sa paglago ng aming pong Christian character, sa pag-ibig po namin po sa inyo, sa pag-ibig sa mga kapatid, sa pag-ibig sa mga gawain, sa malasakit po sa inyo pong mga gawain, katulad ng naging halimbawa po na ipinakita ng aming pong Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa mga bagay na pinaisip po ninyo sa gabi pong ito. Nais nyo rin po na kami po'y magkaisa sa inyo pong pag-ibig. Makita po sa amin ang bunga ng inyong banal na Espiritu sa amin. Maraming salamat po sa mga bagay po na ito. Naway napagpala po ang bawat isa po sa amin at tunay po na ang inyo pong mga salita ay hindi manatiling nasa isip lamang po namin, napakinggan lang po namin, kundi ang mga bagay po na ito ay makita po sa amin pong pamumuhay bilang mananampalataya. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat ng pong ito ay amin pong samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa ating pong mga napagbulayan po. At salamat din po sa ating pong kapatid po na nagbigay po ng ating pong devotion po sa gabi po na ito. At bilang pong pagwawakas din po ay tayo po ay muli pong umawit dito po sa page 166. Kalooban mo ang siyang sundin. Ayon sa ibig mo ay gawin, handa ako. Kalooban mo ay gawin, ako ngayon ay susundin. Ako'y hugasan, mabutihin, nakatungo. Kalooban mo ang siyang sundin, ako'y tulungan ang dalangin. Kapangyarihan ay iyo rin, ituloy mo ang panalangin. Sundin ko ang iyong kalooban, ako'y sagot ng Diyos. Ang
hanggang si Kristo ay mamasdan namin sa ating Salamat po sa ating pong inawit. At bilang pong ating pagwawakas po, ay hilingin po natin kay Brother Anthony po ang ating pong closing prayer po. po. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa napakabiyayang gabi po na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan po na meron po kami, sa pagpapatawad niyo po sa napakarami po namin kasalanan, sa katapatan po ninyo sa aming pong buhay, bagamat madalas hindi po kami tapat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pangunguna, sa naging pagbubulay po namin ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, na ipinakita niyo po ang inyong pong kalooban, na kami pong mga mananampalataya na tumanggap sa aming Panginoong Sus bilang isang iglesia. Ang naisin niyo po kami po ay magkaisa po kami sa pangangaral po ng mabuting balita ng kaligtasan. Magkaisa po kami, Ama, sa pagmamalasakit, pagmamahal sa inyong pong gawain. Magkaisa po kami sa pamumuhay po na nakalulugod po sa inyo. Magkaisa po kami bilang mga mananampalataya na nagtutulong-tulong sa pagtataguyod po ng inyong pong gawain. Mapatawad po, alam po namin na nakikita niyo po ang aming mga puso. Wala po kaming may tatago po sa inyo. Kung ang nakikita niyo po ay ang pagiging makasarili, makalaman, makasalanan, humingi po kami ng pagpapatawad po at pagsisiyasat. At dalangin po namin na manawa po sa mga puso po namin ang tunay pong maghari ang aming pong Panginoon Jesus. Ama, maraming salamat din po sa bawat isa na nakibahagi po sa oras pong ito. Maraming salamat din po sa anak na inyong pong ginamit sa pagbubulay po ng inyong pong mga salita. Ang patuloy niyo po siyang pagpalain sa po ng kanyang pong buong pamilya. At dalangin po namin, Ama, ang mga kapatiran po namin na may karamdaman, Brother John at Brother Wilson, ang full recovery po para kay Nanay Lota, ang mga kapatid po namin na may mga iba't iba pong karamdaman, maging ang pamilya at kamag-anak, sa inyo po namin pinagkakatiwala. At maging ang gabi pong ito, kayo po nawang patuloy na mag-ingat at gumabay po sa amin, sa aming pong pagtulog at pagpapahinga. Maraming salamat po, pagpalaan niyo po kami, maging ang mga makakapakinig po sa aming pong Facebook. Patuloy niyo po silang pagpalain po. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat po ito ay aming isinasamo at idinadalangin. Ito ay pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat, Brother Norman. God bless po sa ating lahat. Good evening po at God bless. God bless po.